ang kaliwanagan ng banal na espiritu, ang inang lupa, no? At maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ang elemento ng tubig, ang elemento ng hangin, at ang elemento ng lupa. At maraming salamat sa apat na direksyon nito from the north, east, west, south. Okay. Okay, ayan, nawawala ang signal. Okay. Para sa mga minamahal kong mga kapatid, okay, katulad ng sinasabi ko, ako ay mag-FB Live ngayon. Okay, meron muna akong gustong ipaalala sa ating lahat sapagkat alam ko naman no, na maraming nakapanood. And thank you so much no, sa lahat ng mga concern, no? Sa lahat ng mga nag-alala para sa inyong abang lingkod kahapon, no, hanggang ngayon talagang nag-alala sila para sa kaligtasan ng abang lingkod. Maraming salamat at puri ang nagsugo, hindi ang mga sinugo dahil safe na safe po ang aba ninyong lingkod. Okay. Sa umagang ito ay pag-uusapan muna natin ang usaping spiritual. Okay. Kahapon, no, although na broadcast ko na regarding sa malakas na lindol kahapon, no. So, maraming salamat at ligtas ang buong pamilya, no. At anyway, ito po ang aking maibabahagi sa inyo sapagkat kanina pong madaling araw, okay, para ito sa mga mahal kong mga kapatiran na mga spiritual, totoong gumaganap ng spiritual, ano? Para sa mga minamahal kong mga kapatiran na gumaganap ng spiritual, may mensahe po, no? Ang aba ninyong lingkod, ito ay sa pamamagitan ng panaginip kaninang madaling araw. Okay. Kanina kasing madaling araw, no, napanaginipan ko yung sinasabi ko sa inyo, napakaliwanag. Okay, ito yung kanyang mensahe. Pinagsabihan ako na next time, hayaan muna, no? Kasi sa totoo lang, even the Philbox, no? Even the Philbox nagsabi na mayroon pang earthquake, possible earthquake. Same place, lalo na dito sa Cagayan de Oro, sa may part pa rin ng Davao, no, na magkaroon, possible, na mayroon pang susunod na earthquake magnitude, mga 8 magnitude ang kanilang estimated niyan, okay? So, mayroon pang susunod, no? At katulang sinasabi ko, yung tidal wave talagang mangyayari yan. Yes, I am not God, but through spirituals, ay binibigyan tayo ng karunungan ng Panginoon. So, kayo ng umaga, na panaginipan ko, pinagsabihan talagang aba ninyong lingkod na next time ay hayaan mo nang mangyari talaga, no? Na talagang yayanigin ang lupa, no? Even the NCR, no? Diyan sa Metro Manila, hayaan mo na yayanigin ang lupa dahil ito'y proseso, ito'y bahagi, no? Sa lahat ng paglilinis at bahagi ng sinasabing implementasyon. May kinalaman din ito sa implementasyong material kasi katulad ng sinasabi ko, ang implementasyon ay hindi lahat ay puro spiritual at hindi lahat ay puro material. Lahat po ito ay balance. Okay. Yan po yung mensahe pagdating ng spiritual, no? At laging maghanda, katulad ng paalala ko noong mga nakaraan, alam ko na yung iba ay excited dahil sa sinasabing malapit na ang Pasko, no? So yung iba mag-party dyan. So actually ito ay binahagi ko na rin sa inyo na medyo ano lang kayo, control lang kayo, no? Kasi itong mga nangyayari sa ating paligid ay hindi ito biro, okay? So, ito naman ngayon ang aking mensahe tungkol doon sa mga walang tigil, no? Na sila naman yung sumisira sa ating bayan, hindi naman ako eh. So, ito na, no? Para dyan kay Ate Helen Abdul Rajak. Ate Helen, kahit anong sasabihin mo, no? Makita mo naman sa resulta, tingnan mo naman ang ginawa mo. Mother, nag-ano ko dito, Mother, sa kabila po ng sinasabi ninyo. Naririnig po kasi kay Mother, nag-live ako eh. No? Sa kabila po kasi ng ginagawa mo, Ate Helen, nakikita po sa resulta ng mga ginagawa. Ikaw, kahit anong sasabihin mo na terorista, no? Sino ba ngayon, no? Ipagpaumanhin yung mga minamahal kong kapatid. Hindi ako na-broadcast ngayon to let down anyone. Pero pinapaalala ko lang na resulta po yan ng inyong ginagawa. At para sa mga minamahal kong mga kapatiran, no, alam ko na very familiar sa inyo yung sinasabi na marami kuno ang nasa listahan from United Nations para panghulihin, no? Huwag kayong mag-alala. At 'di ba, maraming nagtatanong bakit hindi na i-implement kasi mayroon pong inaantay na tao para aprubahan yan, para pirmahan yan. At
malalaman nyo na yan. Pagbalik ko ng Maynila, malalaman nyo na yan. So, dito magkakaalaman lahat kung sino yung mga terorista, no? Sino yung mga taksil sa ating bayan. At Ate Helen, alam ko kung sino ang nasa likod mo, no? Yung pinagmamalaki mong FAMs, no? The real FAM, pangalanan na natin, no? Hindi biro itong sinasabi ko, no? Hindi to biro, pero the truth is the truth, no? Pinagmamalaki mo, nagkaganyan ang utak mo dahil sa taong nasa likod mo, no? So, sino ba ngayon ang mga teroristang maituturing? Ako, na gumagawa para sa kaayusan ng ating bayan, o kayo, na gumagawa ng mga bagay para pabagsakin ang ating pamahalaan, no? Pangalanan na kita, Ate Helen, dahil mismo ito sa mga generals mo nang gagaling. Kaya sila, no? Kaya sila umayaw na sa'yo, kaya sila humiwalay sa'yo dahil hindi nila masikmura ang plano mo para pabagsakin ang ating pamahalaan. Ngayon, sino ang terorista sa atin? At alam na rin ito ng pamahalaan. At ipagpaumanhin ninyo, hindi po ako politikong tao, hindi po ako taong politiko, hindi po ako taong gobyerno, wala po ako sa gobyerno nagtatrabaho. The truth is the truth. Kayo po. At sino ba ang dapat manginig ngayon, di ba kayo? Kahit anong pagpapalit-palit ng group chat mo, pinaniwala mo pa yung mga tao na nasa US ka, no? At bukod tanging ikaw lang ang makapagbukas ng QFS, no? Ate Helen, no? At yung taong nasa likod mo, no? Para sa lahat ng mga, hindi lang naman ito yung grupo na ito, ay marami pong grupo ito, no? Katulad ng sinasabi ko, the only foundation registered in the Federal Reserve is Rizal Farmers Corporation, no? Yan po yung totoo at kaya pong patunayan ng aba ninyong lingkod, no? Through system is real. Lahat po yan ay nakaprogram, no? At para naman doon kay Eduardo Miranda, tay, ololo, Diyos ko naman, relax ka lang, no? Relax ka lang. Daig mo pang daig mo pang naglilihi sa akin, no? Tapos, kunwari ka pa, sasabihin mo, yun, ipagsasabong mo, sasabihin mo, mang-agaw ako bilang queen, wala pa akong dapat iagaw. Kasi ang aba ninyong lingkod ay nagtatrabaho, pumupunta man sa mga kapatiran, lalo na sa mga kabundukan, ay hindi po ako nagpakilala na queen. No, hindi po katulad ng sinasabi ninyo na si Helen Abdul Rajak. Hindi po ako nagpakilala as a princess. Ako po'y nagpakilala sa kanila bilang abang lingkod, no? Servant, no? Hindi po ako nagpakilala na ako si ganito, I am royal blood, blah blah blah, etc. Hindi po ako katulad sa inyo na maging ikaw ay nagpakilala kang ikaw ay infinito de Diyos. At huwag mong sabihin ako ay sinungaling, no? At isa pa, di ba? Now I know, I realize kung bakit before ay hinahanap mo kung sino yung sa ng Animazola Kingdom. Dahil takot ka. No? Dahil alam mo, yan ang magiging kabangga mo. Yan ang ka-fight mo. No? Ako naman, anytime naman no? Lalo na pagdating ng spiritual, now I realize kung bakit ikaw ay talagang gigil na gigil ka to know about the Animazola. No? Kung sino talaga ang tatayo sa Animazola. Sapagkat alam mo na yan ay lilitaw at lilitaw ang katotohanan. Okay? So, sino na naman po tumatawag sa akin? Pakiusap, wag mo na kayo magtawag dyan. No? Hay nako. No? At para sa mga pasaway din ito no? Mamaya titingnan ko kung sino ang nagtatawag sa akin. Sinabi ko na nga mag-FB live ako, walang tatawag, may tumatawag pa rin. No? Ipagpaumanhin ninyo sandali lamang. Okay, sige, hayaan ko muna siyang magtawag dyan, no? Hayaan ko muna kung sino yung magtawag na yan. Mamaya ka sa akin, no? Sinabi na nga na huwag magtawag. Okay? Good morning, no? Habang tumawag kay sis, or kay kapatid na Ruth Barangay Binatak. Good morning kapatid, watching from North Cotabato. Patuloy lang po kayo sa magandang ginagawa niyo. Kay Arlene Gaco, watching, thank you so much, kay Sir Bobby, no? Kay Josephine Dapon, kay Juan Duran Narido, kay Maria Lisa. Pakiusap sa tumatawag, no? Yumi sa video call. Sino ba to? No? Raja Kabunsuan. No? Kapatid na Raja.
Kapatid na Radya Kabunsuan, saglit lang po at ako po ay nag-FB live, no? Ipagpaumanhin niyo po dahil ako ay nagsabi na mag-FB live. So, mga minamahal kong mga kapatid, makinig kayong lahat. Alam ko na familiar kayo sa sinasabi nila na yung listahan doon sa huhulihin, no? No? Huhulihin, pero bakit hanggang ngayon walang hinuhuli? Sapagkat may inaantay pong pirma dyan para aprubahan yan. Very soon yan. Antayin yung pagbalik ko sa Maynila. Ninyong lingkod. Alam ko familiar sa inyong lahat ito yung sinasabing makapalang listahan para sa mga huhulihin. Tingnan ko lang kung sinong huhulihin. Ako ba ng aba ninyong lingkod na pinaratangan na terorista o yung nagparatang sa akin? Malalaman niyo yan pagbalik ko ng Maynila. Yan ay nakahanda po yan. Okay? Nakahanda po yan pero kailangan na lang ng approval. Malalaman ninyo kung sino nag-approve niyan. Wala akong sinabing ako, basta ako ang aba ninyong lingkod. At mag-ingat at mag-ingat at mag-ingat pa rin, no? Bataan, mag-ingat kayo at ang masbate. Wow, no? Talagang, ewan ko na lang. At yung sinasabi kong the big one, although na matagal na yung panahon, no? Actually, bata pa ako, naririnig ko na rin yan eh. But at this time, no? Lahat kasi na yan ay bahagi, no? Bahagi kasi yan ng implementasyon. Basahin ninyo sa Hagay chapter 2, verse 5 to 9, okay? Basahin ninyo dyan mga kapatid, no? Talagang yayanagin ng buong kalupaan at lahat ng kayamanan ay dadalhin yan dito. Bakit kaya? At sino kayang tatayo? Pero pangunahan ko na kayo, hindi po si Eduardo Miranda, ha? Eduardo Miranda, lolo, kung sa bagay, baka insured ka na dyan ng St. Peter, okay na rin, no? Ipagpaumanhin ninyo sa mga pananalita ng inyong abang lingkod kasi itong mga klaseng tao na ito ay hayaan mo at may tamang panahon dyan at hayaan mo at isa ka sa bibisitahin ko. Okay? So, ganun lang yan mga kapatid. Ano? Basta ako, nagpasalamat ako because the truth shall set us free. Alalahanin ninyo, ang aba ninyong lingkod ay walang itinayong anumang foundation, organization, no? Kaya, wala akong dapat ipangamba. Maniwala sa akin sa hindi, basta hindi ako nagkulang sa pagpapaalala sa ating lahat. Okay? Ang inyong abang lingkod, so far, talagang iba talaga, no? Iba talaga paglingkod ka ng kataas-taasan, pinaka-Diyos ng kaliwanagan dahil ililigtas ka niya sa mga kapahamakan. Dahil kahapon, dapat ay magbiyahe talaga ako, no? Kaya lang may pumigil sa akin. Iyon pa lang nangyari dito mismo sa lugar namin sa Jensan. Talagang niyanig at base sa monitoring, yung tidal wave, actually kagahapon, no? Maraming salamat din kay Kuya Emmanuel kasi anuman ang kanyang training sa akin ay tama yung sinabi niya na darating ang panahon na tatawa na lang ako sa gilid at masabi ko na maraming salamat Kuya Emmanuel sa lahat ng turo mo sa akin. So, ito na yung mga pagkakataon na ito at kahapon talagang kahapon o lalo na para sa mga mahal nating kapatid na wala naman talagang alam, no, pagdating ng spiritual. Delikado yung sitwasyon na kagahapon yung dagat biglang natuyo, no? Napakalaking posibilidad ang tidal wave. Ngunit subalit datapwat, alam ko naman na hindi lang ako ang nanalangin, ano? Alam ko naman na hindi lang ako ang nanalangin. So, purihin ang Panginoon, ano, dahil isa ako sa dininig niya, no, na yung pangyayari kahapon ay ma-stop yung lindol. Okay? Nagpasalamat ako sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan dahil alam ko may marami na lang. So, isa ako doon, no, sa dininig niya. At yung tungkol doon sa tidal wave, maraming salamat sa lahat ng turo ng Kuya Emmanuel ko. Talagang useful, very useful. Ngunit subalit datapwat kaninang madaling araw, ang aba ninyong lingkod ay pinagsabihan na sa susunod ay hayaan muna na mangyari ang mga dapat mangyari. Huwag mo nang ano ba may tawag ko dyan? Basta sinabihan ng aba ninyong lingkod na hayaan mo na ang mangyari ang mga dapat mangyari.
upang ang mga tao ay talagang makapagsisi, no, sa kanilang mga gawain. Dahil kaninang umaga, ipagpaumanhin po ninyo, ha? Hindi naman po ako judgmental na tao, pero yan po ay mensahe. Maraming mga nagsasalita sila ay maka-Diyos, but deep inside at sa totoong buhay, sila ay mga mapangimbabaw. Okay, yun po ang mensahe. No, mininsahe talaga yan kaninang madaling araw na panaginipan ko yung lagi kong sinasabi na nakakausap ko siya minsan through dreams, minsan actual, no, na hindi ko makitang mukha niya pero sobrang liwanag siya. Kaya pag mga ganyang senaryo, nakayuko lamang ang inyong abang lingkod dahil hindi ko siya kayang tingnan sa sobrang silaw, no? So, sa lahat ng mga minamahal kong mga gumaganap ng mga spiritual, ang mensahe po para dyan ay hayaan muna. Sa susunod na magkaroon ng mga ganyan, wag muna natin gamitan, no? Ano man ipinagkaloob sa atin ng karunungan na yan ay kahit papaano ay hihinto man yan o whatsoever dyan kasi ang mensahe hayaan muna, no? Kasi sa according din po sa Philbox ay bukod sa nangyari kahapon na malakas na lindol, may posibilidad na lindol na susunod, no? Mga nasa 8 magnitude ito. Okay, nandito naman din po yan sa message ko eh. Bataan, masbati, magsipaghanda din kayo dahil yayanigin din, no? May ano dyan ng tawag nito, mensahe din, at titingnan ko sa system, no? Actually, katulad ng sinasabi ko, the ring of fire, no? The ring of fire. At lagi kong pinapaalala, ayan, matitigas ang mga ulo. Huwag kayong magkamali dyan. Mag-operate sa deuterium, sinasabi ko sa inyo. Isang pagkakamali nyo lang. Ewan ko na lang. Kasi ang deuterium na yan, not only physical, not only material, but also in spiritual kasama po yan. Okay? So mga minamahal kong mga kapatid, lagi kayong maghanda at paulit-ulit kung sinasabi sa inyo. Lalo na doon sa mga may mga maliliit na chikiting, na laging maghanda ng tinatawag na first aid kit, no? Laging ihanda nyo yan. Tapos yung mga damit, yung mga emergency, no? At habang tawag nito, ipang full charge ninyo, no? Ipang full charge ninyo mga cellphone ninyo. Lagi kong paulit-ulit na sinasabi. Ako kasi wala na akong problema dahil na-train ko na ang aking mga junakis. Kaya kahit nandito si Mother Earth nila sa Mindanao at naiwan ko sila dyan sa Luzon, wala akong pinapangamba dahil sila man ay aking na-training din. Okay? So, para din sa mga kabataan, no, pag utusan kayo ng inyong mga magulang, sumunod kayo, no? Dapat marami kayong natutunan, no, sa pangyayari. Dapat screenshot, okay. Screenshot pala. May nag-screenshot daw sa akin. O, ging-detect ng aking cellphone, may nag-screenshot pala sa akin, no? At para doon sa my love. Ano ba yung may kanta, my love, kaluy-anan? No, my love, kaluy-anan. Charot. No, para doon sa aking one and only Honey Pie. Be careful dahil napanaginipan kita na ikaw ay nilamon ng iyong buong pamilya ng putik. I don't know bakit kita napanaginipan, no? Na tinabunan ka ng putik ang buong mong family. No? Okay? So, ingat. Okay? At para doon sa mga nag-aantay sa akin sa Maynila, sa aking pagbabalik, kung excited ako, or I mean kung excited kayo, mas excited ang aba ninyong lingkod. Okay? Mas excited po ang aba ninyong lingkod. At lahat ng inyong mga mensahe ay ipaparating at yung iba ay nakarating na sa ating The Real Sultanate of Sulu. Okay? Ang katotohanan ang magpapalaya sa ating lahat. At katulad ng sinasabi ko, pangako kasi ng Panginoon yan eh. Ibabalik niya lahat ng mga kayamanan matagal na niyang ipinagkaloob sa ating mga kanino-ninuan. At ang sabi ng ating mahal na Dr. Si Rizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan.
At ang sabi ng ating mahal na FEM, the real FEM senior ha, hindi yung diniklara dyan ng mga, ay nako, ewan ko sa inyo. Okay? Whoever you are, the strong leader and the strong one nations, no? As long as you do not know the password, you cannot touch and you cannot remove. Okay? So, sana maliwanag dyan at lagi ninyong basahin sa Romans chapter 16 verse 17 to 23. At ang nakalagay dyan sa, ito, makinig kayo mabuti, nakalagay din dyan sa 2 Corinthians chapter 5 to 7, ang mga lingkod ng bagong tipan ay sa pamamagitan ng kautusan ng espiritual at hindi sa pamamagitan ng mga sulat na yari o gawa sa tapyas ng bato. Okay? So, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Okay? Siya ang pinakadiyos ng kaliwanagan mula noon, ngayon, bukas at magpakailanman, ang pinakadiyos ng kaliwanagan na siyang nag-iisang Alpha, Power, Omega. Mula pa sa pasimula, bago likhain ang buong mundo, no? Dahil sa walang hanggang kapangyarihan niya hanggang sa huli, siya pa rin ang pinakadiyos ng kaliwanagan na mapagyari at magtatakda sa lahat ng bagay. Kaya anong magagawa ng tao laban sa kalooban ng ating pinakadiyos ng kaliwanagan? At para hindi po tayo mapahiya sa ating kapwa, no? Basahin niyo yan dyan sa Book of Kawikaan. Huwag natin ipagyabang ang mangyayari sa atin bukas dahil hindi naman natin nalalaman ang mangyayari, bagos ang pinakadiyos ng kaliwanagan ang siyang nakakahigit at nakakaalam sa lahat. So, shortly speaking, tayo na mga naatasan, nasugo man o hinirang man, wala tayong ibang gagawin kundi ang sumunod lamang, no? At huwag magmataas at huwag magmalaki sa ating mga sarili dahil ang mga mapagmataas ay ibababa ng Panginoon at ang mga mapagpakumbaba ay itataas ng ating pinakadiyos ng kaliwanagan. Kaya sa iyo, Ate Helen Abdul Rajak, no? You know the truth. Wala ka namang ibang kaaway dito eh. Sarili mo lang ang pinakakaaway mo at kay Eduardo Miranda. Okay? So, purihin ang nagsugo at hindi ang mga sinugo. At isang mapagpalang magandang umaga sa ating lahat at mag-iingat po kayong lahat dyan. At ipagpaumanin ninyo kung mayroon ng pagkukulang ang inyong abang lingkod, no? Ay, no? Nakakapagbuntong ako ng hininga dahil sa totoo lang, ang dami kong gagawin but I need to travel, no? Maraming mga tao na dapat abutin, no? Ang inyong abang lingkod bago bumalik sa Maynila, no? Sa Luzon. At nakita nyo naman, ang inyong abang lingkod, kahit pinaratangan ito na terorista, international terorista pa nga eh, no? Pero ang abang ninyong lingkod ay naglalakad lang mag-isa. Okay? So, dyan yung makikita, no? Diyan yung makikita ang buong katotohanan, hindi katulad ng nagparatang na kung tutuusin ay takot maglakad mag-isa. Bakit? Dahil kung tutuusin siya ang tunay na terorista, no? So makikita niyo yan, mag-isip kayong maigi, okay? Pag-isipan ninyong maigi yan. Dahil basta ang itinataas